At sa punto pong ito, alamin po natin ang latest po sa ating panahon. Riyan po ang ating weather specialist mula po sa Pag-asa na si Sir John Manalo. Sir, magandang umaga po sa inyo. Ano pong latest sa ating panahon? Magandang umaga po. Kung kagabi po nangyari yung unang landfall nitong si Emong dito sa Agno, Pangasinan, 10:40 po ng gabi yun. Ngayong umaga naman, 5:10 ng umaga, ay nangyari yung second landfall niya dito sa Candon City, Ilocos Sur. Sa mga susunod na oras ay babagtasin niya yung probinsya natin ng Ilocos Sur, and then yung Abra, Apayao, and then Cagayan hanggang sa lalabas na ito ng Philippine Area of Responsibility mamayang hapon o gabi. At dahil dyan, ay nananatiling nakataas sa ating signal warning number 4, yung mga lugar natin dito sa southwestern portion ng Ilocos Sur, northern and central La Union, at signal number 10 naman dito sa southern Ilocos Norte, natitirang bahagi ng Ilocos Sur, La Union, western Apayao, Abra, western Kalinga, western part ng Mountain Province, western portion ng Benguet, at northern portion ng Pangasinan. Signal number 2 naman sa natitirang bahagi ng Ilocos Norte, Pangasinan, northern part ng Zambales, natitirang bahagi ng Apayao, natitirang bahagi ng Kalinga, natitirang bahagi ng Mountain Province, Benguet, Ifugao, Batanes, Cagayan, Babuyan Islands, northern and western part ng Isabela, northwestern part ng Quirino, western and central portion ng Nueva Vizcaya, northwestern portion ng Nueva Ecija, northern portion ng Tarlac, at signal number 1 dito sa natitirang bahagi ng Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, northern and central portion ng Aurora, natitirang bahagi ng Nueva Ecija, Tarlac, western and central portion ng Pampanga, natitirang bahagi ng Zambales, at northern portion ng Bataan. At yun po yung mga nakataas na sa signal number 1 and 4. At gusto natin paalala yung kibat na lakas ng hangin nitong signal numbers na ito dahil sa pag-cross nitong o pagdaan nitong si Bagyong Emong. At ganoon din naman yung associated na pag-ulan, lalo na yung nasa paligid nitong si Bagyong Emong, at ganoon din yung sa far southern part o yung sa ilalim nitong bagyo dahil nagpapatuloy pa rin yung pagpapalakas niya dito sa hanging habagat. Kaya asahan natin yung mga pag-ulan dito sa Pangasinan at ganoon din sa iba pang probinsya sa southern part ng location ng ating bagyo. Yes po. Sir John, tama doon sa satellite image, merong Typhoon Emong. Sabi niyo po, tama ba? Aalis either tonight or tomorrow itong Bagyong Emong. Pero meron pong Bagyong Francisco na binabantayan na po ba tayo? Si Francisco po, yun po yung international name ni Dante. Dahil nasa labas na po siya ng Philippine Area of Responsibility, ay ginagamit na natin yung international name niya. Alright, sir. So, after po nitong Bagyong Emong, ay meron pa po bang inaasahang papasok po na bagyo sa ating bansa, sir? Sa ngayon ay wala naman po. Bukod dun sa posible kasi na hindi natin naalis kasi yung posibilidad nitong si Tropical Storm Groza. Ito yung binabantayan natin na LPA ng mga nakarang araw, low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Generally, northwest yung movement nito at hindi natin inaalis. Ibig sabihin ay posible pa rin na pumasok ito sa PAR pero maliit yung tsansa. Alright, maraming salamat po Pag-asa Weather Specialist Mr. John Manalo.